Laging yung matamis na klase ng spaghetti na lang din ba yung nakakain mo? Bakit hindi natin subukan magluto ng bago? First time kong gagawa ng bolognese. Puro order lang kasi ako neto sa restaurant. Niready ko na yung mga ingredients na gagamitin ko bago ako maghiwa ng sibuyas at carrots. Para mas save sa time, magpapakulo na rin ako ng tubig para habang merong ginagawa, maluluto na rin yung pasta natin. Mas mabilis matapos at talagang mas makakatipid sa time. Wala akong spaghetti style na pasta kaya itong penny yung gagamitin ko. Gagamit ako ng isang pirasong carrot, binalatan ko na rin habang pinapadaluyan ng tubig para habang talagang binabalatan na huhugasan ulit ng paulit-ulit. Pagkatapos balatan, tinanggal ko na rin yung magkabilang dulo. Pinag-iisipan ko nga dito guys kung gagamit ba ako ng mixer or imamanual ko na lang siya sa paghihiwa. Kailangan ko kasi yung talagang sobrang liliit. Hindi pa naman ako masyadong magaling mag-slice. Kaya ayan, kung nakikita nyo, pinipilit ko talaga na maging maliit yung klase ng pagkakakat ko dito. Nakita ko na kumukulo na rin yung tubig at bago pa matuyuan, kailangan na natin ilagay itong pasta na meron tayo dito. First time ko lang makatry ng ganitong klase ng pasta sa bolognese kasi yung lagi kong ino-order sa restaurant, spaghetti type yung noodles. Tignan nyo naman guys, after ng sham-sham, finally na-slice ko rin tong carrot sa sobrang liliit. Sunod naman nating hiwain itong tomato, nakalahati na lang. Natira lang kasi yan sa last na luto ko. Sakto naisip ko bago pa mabulok, gagamitin ko na rin. Tuwing nagluluto ko guys, nagsasearch talaga ako ng ingredients kung paano siya gawin, pero usually hindi ko ginagaya na talagang gayang-gaya. Ginagawa ko pa rin yung sarili kong way at kung ano lang yung available na meron ako sa fridge. Meron din akong kalahating sibuyas dito kaya gagamitin din natin. Katulad nung pagkakaslice natin ng carrot, kung gaano kaliliit, ganun din yung goal natin sa sibuyas na meron tayo ngayon. Naku guys, matitrain talaga yung slicing skill ko dito. At namanghanga ako guys kasi hindi ako naiyak sa paghihiwa ko sa sibuyas na to. Siguro kasi galing ng ref. Ano sa tingin nyo guys, meron ba kinalaman yun? Sa mga nakakaalam, ano bang tip para hindi maiyak sa paghihiwa ng sibuyas? And tada, tignan nyo guys, sobrang napaliit ko yung slice. Sakto rin, halos matutuyuan na tong pasta natin. Kaya naman tinanggal ko na yung tubig. Tapos binanlawan ko rin ng malamig pang tubig para talagang hindi magdikit-dikit sila sa isa't isa. At finally this time, gagawa na tayo ng sauce para sa bolognese natin. Nalilitan nga ako sa space ko dito sa kusina kaya nilagay ko na muna sa cabinet yung ibang mga gamit para talaga makagalaw ako ng maayos. Ang hirap din kasi mag-isip kapag marami ka nakikita sa paligid. Naglagay na ako ng olive oil at niready ko na rin lahat ng mga ingredients na gagamitin. Nung mainit na yung mantika, nilagay ko na rin itong sibuyas para sa paggisa. Sinunod ko naman itong carrots. Medyo healthy pala to kasi merong gulay. Sa napanood ko ng tutorial guys, mas marami pang gulay yung pwedeng ihalo dito. Kaso ako, ito lang yung meron ako sa ref. Hindi rin kasama sa ingredient itong kamatis pero inilagay ko na. Syempre, magdadagdag din yan sa sarap at flavor. Nako guys, ito palang nahahalo ko. Ang sarap na ng amoy. Iginilid ko na nga muna itong gulay natin para next naman nalulutuin itong karne. Kaso guys, saka ko lang na-realize nung nailagay ko na frozen nga pala itong karne ko. Kaya kung makikita nyo, grabe, sobrang tigas. Kaya pinipilit ko talagang paghiwa-hiwalayin. Kaso guys, ayaw. Todo pukpok na ako dyan. Naisip ko na kapag siguro naluto to, baka maghiwa-hiwalay na rin. Kaso naisip ko rin baka maging patty ng burger yung kalalabasan. Kaya kumuha na ako ng sandok na mas matigas. Yung spatula ko kasi kanina malambot. Kaya ayan, pinipilit ko talagang durug-durugin para talagang mapaghiwa-hiwalay sila. After ng ilang minuto, finally napaghiwa-hiwalay ko rin. Kaya kung nakikita nyo, pinaghalo ko na yung gulay at itong karne. Nung luto na, pwede na rin nating lagyan ng mga pampalasa. Itong sauce na meron ako, pang bolognese na talaga siya, nabili ko sa may Jupiter. Sa isang imported store sa Marut. Binuhos ko na lahat, nilagyan ko pa ng tubig. At guys, tumalsik-talsik nga dito sa may pader. Kaya ayan, pinupunasan ko agad. Bago pa magtagal dyan, maging mancha at mahirap nang tanggalin. Natutuwa na nga ako dito nung medyo nagiging itsurang bolognese sauce na talaga siya. Ganito kasi yung klase na na-order ko sa restaurant. Maliliit talaga yung pagkakaslice ng ingredients. Dinagdagan ko pa ng mga pampalasa katulad netong garlic paste kasi wala tayong bawang. Nilagyan ko rin ng cooking sake
pati ng patis. Nakita ko kasi meron neto sa tutorial na napanood ko. At buti na lang meron pa akong dahon ng laurel dito. Kapag umuwi ako sa Pilipinas, bibili ako ng marami neto. Meron naman dito sa Japan kaso medyo mas mahal. Kaya sa Pilipinas na ako bibili. Naglagay rin ako ng magic sarap. Huwag na kayong kumontra sa magic sarap ko this time guys. Ako naman yung kakain. At saka minsan lang naman yan. At saka hindi lang naman magic sarap ang masama sa katawan. Asukal, asin, lahat yun masama kapag ka naparami at lagi talaga. Speaking of asukal, naglalagay din ako dito ng sugar. Sobrang konti lang kasi hindi talaga dapat ito maging matamis. Naglagay din ako dito ng parsley para lalong sumarap itong niluluto natin. At syempre, naglagay din ako ng paminta. Nung kumpleto na yung mga pampalasa natin, hahalu-haluin lang hanggang sa maikalat na. Yung pinakalasa, tansyahin nyo lang, tikman-tikman. Depende sa panlasa nyo kung satisfied na kayo o hindi pa. Meron din ako nakitang cheese sa ref, kaya hindi pwedeng nakatambak lang to sa fridge. Kaya gagamitin ko na rin. Kahit na ang totoo guys, wala rin to sa tutorial na napanood ko. Katulad nga ng sabi ko, tuwi naman nanonood tayo ng mga tutorial kung paano gawin yung mga ganito, ganyan. Pwede lang natin gawin yun as a guide. Pero wag tayo matatakot na gawin pa rin kung ano yung way natin. Katulad na lang sa buhay. Pwede natin tignan yung ibang tao as inspiration, pero not to the point na lahat ng ginagawa niya gagayahin na natin. Iba pa rin yung meron tayong sariling way, originality, na tipong alam mong ikaw yun, sa'yo yun. O teka, naiiba na naman ako ng topic. At ayun nga guys, apakagaling ko na talaga magluto. Hala, binuhat ang sarili. Pero guys, grabe. Hindi katulad ng nakakain ko sa restaurant, pero sobrang pasok siya sa panlasa ko. Sobrang nasarapan ako. First time ko lang tong gagawin. Siguradong uulit-ulitin ko. At siya nga pala guys, magsha-shoutout tayo ngayon. Shoutout po kay J. Colin from Silang Cavite. Bagong follower daw siya. Welcome po. Shoutout din po kay Gwen Mai Pak Cribs. Ang hirap ng pangalan niyo po. Shoutout din po kay Ram Nanasa from Cotabato City. Shoutout din po kay Stephanie Camille Salvatierra Magtoto from Dasmariñas, Cavite. Shoutout din po kay Queenie or Julio na nandyan na since day 1. Grabe guys, nahirapan ako sa mga pangalan nyo. Hindi ko alam kung may tutuloy-tuloy ko tong pagsha-shoutout sa inyo.